Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, malipayong adlaw Visayas, Maradjao na buntag, Mindanao. Unang araw nga ng Agosto, bagamat isang bagyo yung nanalasa sa ilang bahagi ng ating bansa, sabay-sabay nating salubungin ang umaga na may bagong pag-asa. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, kumpletong maghahatid sa inyo ng lagay ng panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online sa pamamagitan po yan ng www.ptv.ph. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong amlaman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, August 1, 2016. Ako po si Desiree Jonio. Dahil nga first day of August naman, let's try something new. Bakit hindi nyo kuhanan ng picture yung unang sunrise ng kasalukuyan nating month? Abangan po yan mamayang pagsapit po yan ng ganap na ilang minuto makalipas yung alas 5 ng umaga, habang sunrise naman natin ilang minuto lang din makalipas ang alas 6 ng gabi. At dahil nga isang bagyo yung ating binabantayan at nagpaulan dito sa ilang bahagi ng ating bansa nitong weekend, live po nating makakapanayam, wala pong iba kundi ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa, kundi si Mr. Meno Mendoza. Magandang umaga po, Sir Meno. Ano na po bang update dito sa ating binabantayang bagyong Karina? Magandang umaga rin, Desiree. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ang ating binabantayang bagyong si Karina, ito'y nakalabas na nga ng ating Philippine landmass. At sa kasalukuyan, ito'y tumatahak pa rin sa direksyong northwest sa bilis na 20 kilometro kada oras. At patuloy pa rin nating inaasahan na ito'y lalabas ngayong umaga sa Philippine Area of Responsibility between 10 hanggang 12 ng umaga. Alert na laman nga natin na nakalabas na ng ating landmass yung ating binabantayang bagyong Karina. Ngayon nga pong nabanggit nyo, Sir Meno, napapalabas na rin maya-maya lamang na Philippine Area of Responsibility. Itong bagyo, may panibago po bang sama ng panahon na makaapekto sa mga susunod na araw? Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala naman tayong ibang inaasahan na makakaapekto sa ating Philippine Area of Responsibility. Subalit asahan naman patuloy nating mararanasan ng mga pag-ulan dahil kahit napapalabas ang ating bagyo, dahil posible pa rin lumakas ang ating habagat sa mga susunod na araw. At dahil nga po inaasahan nating lalabas na rin naman ang Philippine Area of Responsibility itong bagyo, tanong na rin po natin, sa kasalukuyan, mayroon pa rin po bang mga nakataas na signal warnings dito sa anumang bahagi ng ating bansa? Okay, dahil nga patuloy na lumakas yung ating bagyo at ito nga ay nagkaroon ng 105 kilometers na central na hangin at may mga pagbugso na umabot sa 135, nananatili pa rin nakataas ang ating signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. At nakataas nga ito sa Ilocos Norte, signal number 2 natin, Apayao, Abra, northern part ng Cagayan, Babuyan, Group of Islands. Samantalang ang signal number 1 naman natin, patuloy pa rin nakataas dito sa La Union, Batanes, Group of Islands, sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela at Kalinga. At gaya na rin dito sa probinsya ng Mountain Province, sa Benguet, Ifugao, La Union at Pangasinan. Alert, pinapayuhan pa rin natin na magdoble ingat yung mga residente dun sa mga lugar na may nakataas na babala ng bagyo. Ito po naman, Sir Meno, itong mga nakalipas na araw, nababanggit ninyo na bagamat lalabas na rin ang Philippine Area of Responsibility, itong ating bagyo, inaasahan namang mapapalakas nito yung habagat. Ang tanong ko po, hanggang kailan po ba magpapaulan itong nasabing weather system? Yung paglabas ng ating bagyo, kahit na ito nasa labas, patuloy nitong papalakasin ng ating habagat at patuloy nitong magdadala ng pag-ulan maaari hanggang sa Miyerkules. At ito po, panghuling katanungan na lamang po para sa mga nag-aabang, ano po ba magiging lagay ng panahon ngayong first day of August? Para naman sa magiging lagay ng ating panahon para sa araw na to, doon sa nabanggit nating mga lugar kung saan nakataas ang ating signal number 2, patuloy pa rin makakaranas ng masungit na panahon na may mga maalong karagatan, maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Samantalang ang signal number 1 natin, patuloy pa rin makakaranas ng
mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. Samantalang dito naman sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa Central Luzon at sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, yung wala tayong signal, patuloy pa rin makakaranas ng malakas, katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na posibleng maging sanhin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya inaalerto natin ang ating mga bayan sa mga lugar na nabanggit. Then dito naman sa Kamaynilaan, sa Western Visayas, sa Zamboanga Peninsula at sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, patuloy pa rin makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na may pagkulog, pagkidlat. Yan ang ating magiging lagay ng panahon para sa araw na to. At nalaman nga natin na may chance pa rin talaga ng mga pag-ulan kahit na dun sa mga lugar na wala namang nakataas na babala ng bagyo, lalong-lalo na ngayong araw ng Lunes. At nakasama po natin walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza, isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.